So yun, no? Beautiful wonder na yung pwesto nila, mga lods. Let it, let it, let it, let it, let it bang, bang. Good morning, mga lods. Ayan. Ganda ng pwesto ng ibon natin, mga lods. Ano pa yan, mga lods? Dahil pang kulang. Yung trapal pa niya. Temporary lang yung trapal. Bibili ako ng ano. Medyo nakaluwag-luwag na konti. Yung makapal na clear. Kalahati clear. Kalahati may kulay. Mga lods, oh. Ang kagandaan dito, mga lods. Tinatamaan sila ng araw. Kasi bandang ano yun eh. Dito sa may bandang kanan. Nandiyan yung sikat ng araw. Tapos pagtapat, ibubong. Okay. Sila naimitan. Pagtagilid naman, mga bandang hapon, hindi naman sila mainitan, mga lods. Kasi yung building dito, mga bandang mga laon na medya, mga lods, ano yan. Yung building dito, ano na siya, nalililiman na sila. Kaya totally sa amin, pagdating ng ano 1 to 2 p.m. ano na, malilim na. Kaya sakto lang yan, mga lods. Hindi sila babad sa araw. Sa umaga lang sila ano talaga, yan, sakto yan. Okay na okay yung ano nila. Yan, mga lods, ha. Ganda. Ganda na ng lipad nila, mga lods. So nga pala, mga lods, ano, paalala po uli ako dun sa mga nagtatanong ng presyo, tapos location. Tapos sir, paano ba yung ganyan? Okay lang po na ano yan, i-comment nyo. Ano man yung ano, kasi sa bahagi ng comment section yan. Pero ano po yan, baka hindi ako sumagot dyan sa YouTube. Kasi ano yan, bawal. Sa hanggat maaari po, ano, iwasan natin yan, yung magtanong ng ano dyan, ng location, magtanong ng ano, presyo, kasi inaano ni YouTube yan eh. Maganda po ano, punta na lang kayo sa ano, kung gusto nyong bumili o hanapin yung location, kung interesado kayo, punta lang kayo sa ano, sa description, click nyo lang yung ano ko dyan, doon po kayo mag-PM. Huwag po dito kasi di ko kayang sagutin ng mahaba kasi bawal. Ano po yan eh, lalapagin natin yung community guidelines. Kaya ano lang po yan, pag talagang interesado kayong ano, mag-comment kayo dyan, pero hindi ako sasagot. Doon kayo pumunta sa ano, sa description po, nandun lang yun, click nyo lang yung ano ko dyan, FB. So mga lods, ano yan, sana po maintindihan nyo kasi nawawarningan ako ni YT. So okay naman pag gano'n ka dyan, magtanong ka kung medyo baguhan ka sa ano na hindi mo pa alam yung ano yung location ko tsaka yung presyo, pero sasagot po ako doon sa private PM, mga lods, kasi bawal dyan ano. Tsaka ano hindi ako makasagot ng maiksi dyan. Kasi kailangan sagutin ng mahaba. Kaya dun po tayo, mga lods, ha. Sana po maintindihan. Baka hindi na ako sumagot dyan. Mag-like na lang ako sa inyo. Pero hindi na ako sasagot ng ano. Kasi pag patungkol po sa ano, papatak po kasi ano yan eh. Parang self-promotion yung nangyayari. Kaya iwasan natin yan. Kaya pag natunugan ko pong ano yan, hindi po ako sasagot. Sana maintindihan niyo, mga lods, ha. Okay. Maraming salamat po para
maintindihan niyo. Ayan mga lods ha. Mga alaga natin. Dito sa ibunan natin mga lods. Ayan, marami pa ako gustong gawin dito kasi ano natin? Kasi nagamit natin sa pag-vlog. Gusto ko maganda yung dating. Kaya nakikita niyong lona na yan. Ano lang po yan? Temporary lang yan. Yan yung pinasapin ko doon sa mga pupo nila eh. Para lang makuberan sila kahit pa paano hanggat hindi ko tayo nakakabiling ano. Siguro maganda nga, biling ko kulay yan na green eh. Para kasi green yung net. Para maganda yung dating niya. Tapos, clear. Kalahati clear. Para naman, maliwanag. Kasi nung nagano ako ng hapon, kasi minsan walang kabog-abog nagbibideo ako mga lods. Pag hapon na parang madilim, kaya sabi ko dapat yung kalahati clear, kalahati yung green. Pero kung walang green, kahit blue na lang siguro, basta okay. Bala ko nga sanang pinturahan ng yung screen pa eh. Kasi primer lang yan mga lods eh, puti. Kung nagbibideo ko, naduduling ako. Tingnan ko rin kung mapintahan ko ng green. Yung sabi naman ni Mrs. okay naman kasi tuwan-tuwa nga siyang nakita niya nung umaga na ayos na, nailipat ko na yung ibang ibon. Ayun mga lods, sa susunod ang gagawin ko naman yung papaguhin ko yung yung nasabi ko nga kahapon. Yung isang kulungan natanggal ko na, magkarugtong yan mga lods, yung kalahati natanggal ko na. Ngayon yung doon, yung isang natitira, aalisin ko. Babagbagin ko, tapos i-repair ko siya. Gagawin natin breeding cage. Kaya kahit medyo maliliit lang yun mga lods, okay na yun. Siguro gagawa pa ako ng 2 breeding cage. Tapos yung ibon sa may bintana, kung napapansin nyo yung nakahiwalay. Anuin ko na yun, ililipat ko na lang yan lahat. Baka ilagay ko dun puro halaman na lang. Kasi mga lods, alam naman natin na diba, yung kaya nga kung mapapansin nyo, unti-unti ko silang nilalayo sa bintana ko. Yun, kagaya ng bago na to na cage. Nasa nasa malayo mga lods. Kasi alam naman natin na yung balahibo ng may mga pinong yan eh. May mga pino siyang balahibo. Kapati na rin yung kinakain nila mga lods. Kasi siyempre yung parang ipa na maliliit. Diba? Alam naman natin yan na nakakasama sa kalusugan ng tao yan. Kaya yun. Kung makikita kong dumadami na, dapat unti-unti ilayo. Kaya kung mapapansin nyo mga lods, yan, nilayo ko na to. Tsaka ang hangin lagi, dun pataboy. Diyan sa area na yan, ito. Papunta dyan sa apartment yung hangin. Napakabihira yung pupunta rito. Tsaka kung bumalik man yung hangin, hindi na rin sa bintana. Ang pasok sa bintana, itong may African at saka yung may breeder kung yung dalawang nagkapatong na cage. Yun yung tatanggalin ko kasi bagamat naman yun, nililinis ko araw-araw. Kaya siyempre, maganda na yung mga lods. Maganda na yung nag-iingat. Siyempre, kalusugan natin yan eh. Alam natin na yun, nakakasama sa kalusugan yan. Kaya yan. Siyempre, nandiyan yung tulugan namin. Kahit sabihin mo walang pag nag-electric fan ka, nahihigop yan eh. Kaya tatanggalin ko yun, isang araw yan, pag naayos ko yung paglilipatan nila. Yan. Ang ilalagay ko dyan, halaman. Kasi yung halaman, maganda sa health yan mga lods eh. Yan yun naman dating nakalagay dyan, yung halaman. Dumami na lang kasi wala akong mapaglagyan. Kaya sabi ko, pansamantala, sabi ko sa miss ko, dito muna sila. Pero sabi ko, tatanggalin ko rin yan pag gano'n.
Ito na nga yun. Nung kagawa na ako ng malaking cage. Tapos paplanuhin na naman natin yun. Yung paglilipatan nila mga cage. Tapos pati yun sa may baba mga lods. Magtitira na lang ako mga ilang piraso dyan. Yung less na ano. Kaya kung ano yan, yung mga nakakapunta sa bahay ko. Kung mapapansin nyo, ano yan bumili ako sa online ng ano. Yung kortina na mas pino pa sa kulambok. Talagang nasasala. Pansala talaga yung mga lods. Tapos may magnet. Madalas ko naman siyang tinisin. Punasan ko, pinapagpag ko. Kasi siyempre, iingat din tayo mga lods. Ano yan alam naman natin yung epekto niyan. Although, pag mahina lang naman ang ang immune system mo. Pero pinaka-the best talaga, alisin na. Siguro, maglalagay lang ako dyan paminsan-minsan pag yung may ibababa ako tapos yung mga i-out natin, siyempre, lalagyan ko. Pero hindi ito matagal. Tsaka naman yun mga lods, lagi kong nililinis naman yun. Siguro sa maghapon nga yun, pinapagpag ko yan at saka minawalis. Hindi lang 3 beses o 4 Kasi alam natin makalat tong mga natin, alaga Kaya unti-untiin ko lang mga lods. Para para maiwasan natin yung Kasi kung mahina baga mo dyan, delikado talaga yan. Kaya yun, nilayo ko na siya. Kung sa kapitbahay, di naman makaka-apekto yan kasi malayo, saka nasa bubong. Pataas ang lipad niyan, di naman paano. Basta malayo na siya mga lods. Ito lang sa atin ang iniiwasan ko yung isang bintana. Kasi sa baba medyo safe pa to kasi minute, saka lagi kong nalilinis. Okay pa yan. Ngayon, tinanggal ko na yung ibang ibon dito. Sinama ko na dito. Nagsama-sama ko na. Kaya may pinaplano pa akong isa yung yung pinaglalagyan ko yung nasa tapat mismo ng bintana namin. Pinaplano ko kaso nanginayang ako sa mga halaman. Kaya kailangan pag ginawa ko, may halaman pa rin. Kasi ang gagawin ko mga lods, ganun din kalaki na cage. So maganda siyang tingnan. Pero safe siya na hindi nakakasira sa kasulusugan natin. Tapos safe siya sa mga predator. Parang yung ganito. Itong ginawa ko na to. Safe sa predator yan Ganun sana yung bala ko pero matagal pa siguro yun kasi dito pa lang, hindi pa tayo makabante. Siguro pag na-prepare ko na to lahat, yung mga dapat kong gawin dito, yan. Baka isunod natin yun. Parang Manila na yung bahay natin mga lods. Ayan mga lods, laki ng lipat talaga nila. Tuntua yung mga ibon. Hapon nga, yung bandang hapon na siya. Binitaw ko. Tangkita mo parang kahit mga ibon lang sila, alam nila yung talaga na parang malaya sila. Lipad ng lipad. Nakita nga ni Mrs. Atuwa rin si Mrs. Sabi nga niya, gawa mo ng duyan. Sabi ko, siyempre kasama yan. Kaya lang, pinapatagdagan niya yung duyan. Dagdagan ko daw. Sabi ko, sige. Gahanap pa ako ng mga lods yung low bid, di ba, napapanood akong ganyan Pero ayoko yung plastic. Gusto ko sanang low bid yung abaka kung may mabili ako Pero pag wala, mabibilitan akong yung plastic na lang na low bid. Kaya lang, madulas yun. Ganda kasi yung kumakapit yung paa nila pag nalagay natin ang yan mga lods, laruan para masaya yung ating mga alaga. Yan na yan mga lods. Siguro
Ang gagawin ko sa mga ibon na to, yung ito, yung pinakamalaking cage. May halong ano kasi dyan eh, may gulang, may bata. Pagugulangin na natin yan. Tapos pag halimbawa, may magpapahinga sa mga breeder natin. Di ba? Minsan pinagpapahinga natin. Diyan tayo kukuha. Totally yan. Sila mga pang-viewing, pang-preserve na rin na pamalit sa ano sa ating mga breeder. Kasi kailangan din talaga mapahinga eh. Itong si Tweety nga, hindi ko mapahipahinga kasi yung bilis eh. Pero ito si Marites, yung nasa baba, ano yan, nakapagpahinga na to eh. Kaya lang parang may hindi magandang epekto nung una kasi pinag-pair ko uli, nag-away. Eh, buti na lang, alam ko yung technique na ano, natututunan natin mga lods. Inano ko sila, binugahan ko ng ano, wash out. Nispray ko, yung mild lang, matanggal lang yung amoy nila sa isa't isa. Kumbaga sa ano eh, tingin nila, bagong ano. Yung isip nila bago. Parang gano'n. Yun, tapos pinair ko uli. Tapos yun, umitlog, pero parang nag-ano pa ulit, pero saglit lang. Ayun, walang ulit, tumuloy. Ayan, inakay na sila mga lods. Ganun lang mga lods yung ginagawa natin. Kaya yung nakalagay sa cage na yan, diyan tayo kukuha ng ano. Maring pag may nakita akong maganda, ilagay ko dyan. Kahit bata kasi pwede na dyan kasi maluwag eh. Ilagay ko dyan. O kaya minsan ilagay ko muna sa baba. Pag kaya na, bitaw na natin dyan. Parang padagdag. Tapos pag kailangan namang ibawas, yung iba, bawas. At least hindi na ano yan, mawawala ng laman mga lods. Tsaka ano, dyan tayo kukuha palagi ng ano, kung kailangan natin magpalit ng breeder. Yan, dyan tayo huhugot mga lods. Kaya, ayan mga lods, plano natin. Pero ano, mahaba-haba pa. Hanggang sa ano, makuha natin mga lods. Ayan, mga lods. Bago yung cage nila, iba-ibang cage yan mga lods. Yung pinagkuhanan ko, pero kita nyo, kung makakilala na, ano pa rin sila, dapo ka agad. Medyo nailang pa konti, mga lods. Yung sasanay din yan, mga lods. Unti-unti lang natin, hanggang sa paglagay ng kamay natin, dapo na naman ulit mga yan. Eh, ako talaga gusto ko, yung area na yan, kasi nakita ko yung nasa parang 20 lang yung nilagay ko. Parang konti yung tingin ko eh. Kaya maganda, marami talaga mga lods. Kaya unti-unti lang ang lagay. May bagong pisa. Lagay ng 2, 3, gano'n. Kasi yan gusto ko yung pampulan talaga. Total, malaki naman yung cage nila mga lods. Kaya okay lang yan. Kaya yun marami pa yan sa taas, hindi lang yan. Naiilang yung iba. Pero itong kulay gray na to, walang ilang to siya lang yung natitira eh. Ayan mga lods. Lahat lumilipad pero siya hindi. Dapo na sa kamay. Takot silang dumapo pa. Naiilang pa yung mga yan mga lods. First time eh. Ngayon parang bagong nila yan. Bagong teritoryo. Medyo mananansya pa yan. Pero pa rin, nandiyan pa rin pagiging maamo nila mga lods yan. Kasi yan eh. Alam na nila yung amoy eh. Ako mga lods kasi, hindi yun na itatanong. Hindi ako umiinom. Hindi ako naninigarilyo. Kaya kahit sa inakay, hindi ko kailangang ibabad yung kamay ko sa patoka para kunin yung inakay mga lods. Never na yun. Pero hindi naman nila pinapatay yung o iniiwan.
Kasi wala namang amoy yung kamay mga lods. Kasi wala naman akong bisyo, hindi ako naninigarilyo mga lods. Hindi ako umiinom, kaya walang effect, kumbaga. Kaya maamoy yung ano siguro, isa pa yun kasi hindi nagbabago-bago yung amoy ng kamay ko. Kasi nga, walang amoy sigarilyo. Diba mga lods? Yan pa siguro yung isang dahilan kaya madaling umamoy yung ano, yung mga alaga natin. Kasi sa araw-araw, maliban na lang pag nangulangot siguro ko, yung medyo nag-iba yung amoy. Pero kung hindi naman, alam nila na pag sinuot mo yung kamay, alam nila na ikaw yun. Di ba mga lods? Joke lang yung mga lods. Papa good vibes lang tayo mga lods. Ayan mga lods ha. Ganda. Okay mga lods. Ano? Nandito muna. Maraming salamat sa panonood. Okay, bye-bye.